is paano natin ma-optimize yung Android devices ninyo para mapabilis natin overall performance ng phone ninyo. So kapag sinabi kong overall performance, I mean it, na overall performance talaga natin, like na kung nagsa-social media ka lang, Facebook, Messenger, Facebook Lite, YouTube, TikTok, kung social media user ka lang, mapapabilis natin yung experience mo pag ginagamit mo yung mga applications na to. At the same time, kung gamer ka naman, mahilig ka maglaro ng Mobile Legends, Marvel Super War, Call of Duty, Genshin Impact, PUBG Mobile, at kung ano-ano pa, like Wild Rift, at kung ano-ano pa, mapapabilis at mapapaganda natin yung experience mo sa cellphone mo kahit na low-end or mid-range lang yung cellphone mo. Okay? Kasi as you can see guys, yung cellphone ko, Realme 5 lang. So mid-range phone lang siya. Meron lang tayong Snapdragon 665 processor na alam natin na medyo lag pa dapat to lalo na pag naglalaro ka ng Genshin Impact. Pero makakita ka ng mga cellphone na merong 865 plus processor, Snapdragon, pero naglalag pa rin. Pero bakit sa akin hindi? Kasi meron ako dito guys ginagawa na special settings na today, ngayong araw, ituturo ko sa inyo. Pero by the way guys, make sure na panoorin mo to ng mabuti, huwag kang mag-i-skip para walang mangyari na hindi maganda sa cellphone mo. Pero don't worry, sundin mo lang yung steps ko at sinisigurado kong walang mangyayaring hindi maganda sa cellphone mo. Ngayon, ang unang step na gagawin natin para ma-optimize natin yung overall performance ng Android device ninyo is number 1, kailangan ma-enable muna natin yung developers option. Ngayon, kung alam mo na to i-enable, pwede mo na lang skip yung video. Pero kung ikaw hindi mo pa alam kung paano natin ma-enable yung developer option ng phone mo, sundin mo lang yung step na gagawin ko. So una, punta ka muna ng settings. Ngayon, pag nasa settings ka na, ang hahanapin natin dito guys yung about phone. Once na napindot mo na yung about phone, ang hahanapin nyo dito guys yung build number. So as you can see, ito siya. Yan. Ang gagawin nyo guys, pipindutin nyo yung build number ng 7 times ng mabilis. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As you can see guys, sa akin hindi gumagana. Ang lumalabas, I am already in developer mode. Per ka na, ang gagawin natin, back mo lang yung about phone. Okay, back natin. Then ang hanapin nyo dito guys, yung additional settings. Once na napindot mo yung additional settings, makikita nyo dito, may option ka na dati wala. Yung tinatawag ngayon na developer options. Ngayon guys, ang gagawin nyo, click nyo lang yan. Then, ako sa akin, normally guys, naka-turn off siya. Pero, ito turn on nyo yan. Guys, ang aayusin muna natin is yung mga transition ng phone mo para at least mabilis. Smooth yung experience mo pag nagta-transition ka, pag pupunta na ka ng Facebook, pag pupunta ka ng settings, pag pupunta ka ng YouTube, yun muna yung aayusin natin. So, ang gagawin nyo guys dito, punta ka muna sa baba, hanggang makita mo dito guys, yung tinatawag natin na window animation, zoom, transition animation scale, and animation duration scale. So, tatlo yan. So, ang gagawin nyo lang dito guys, isa-set up nyo lang to ng kagaya ng sa akin. Okay, so ang gagawin ko guys, kung nakikita nyo dito guys, nakaset up siya ng may turn off, may 0.5, may 1 times, may 1.5. Ngayon guys, ang gagawin natin, isa-set up natin lahat into 0.5. Okay? So, ang gagawin natin, papapabilisin natin yung animation ng cellphone ninyo. Okay? Para ma-feel ninyo yung smooth experience ng device nyo. Yung transition animation scale, gawin natin 0.5. Yung animation duration scale, gagawin din natin 0.5. So, ngayon guys, ma-feel nyo yan agad. Pag binak natin, pag nag-left tayo, pag ni-right natin, pag pinindot natin yung settings, as you can see guys, sobrang bilis na niya. Pag pinindot natin additional settings, yung transition niya, sobrang smooth na, sobrang bilis na. Okay? So, balikan na natin yung developer option. Ngayon guys, ang aayusin naman natin is for mga gamers. Kung mahilig ka maglaro, diba? Ito yung gagamitin nyo na settings. So, number 1, baba mo lang. Okay? Baba lang natin. Hanggang makita nyo dito guys, yung force use of GPU for 2D drawing. Sa iba guys, nakalagay lang dito, force use of GPU rendering. Okay? Pero yung sa akin na nakalagay is force use of GPU for 2D drawing. Okay? Pero parehas lang yun. Basta may nakalagay guys na GPU rendering or for 2D drawing, ang gagawin nyo guys, i-enable natin siya. Ngayon guys, baka meron sa inyo medyo natatakot tong i-enable or baka nagtataka kayo ano ba yung nagagawa nito. Ito guys, pakita ko sa inyo. Punta muna tayo ng Google saglit. So, pag in-enable nyo yung Force GPU, you will definitely achieve a smoother experience and better frame rate in 2D application. Your device may end up using more battery. GPUs are known to consume more power than CPUs.
So expect to see 10 to 15% reduction in battery life if you leave it on at all times. So ibig sabihin guys, napapabilis ng force GPU rendering or force GPU 2D drawing yung device ninyo. So ibig sabihin guys, pag ginagamit nyo siya, nababawasan niya nga lang yung battery life mo kasi mas mabilis kang malubat. So ibig sabihin guys, hindi nyo siya ito turn on all the time. So ito turn on nyo lang siya, yung force GPU rendering, ito turn on nyo lang every time na maglalaro ka. Kung gusto mo ng mas smoother, mas magaan at mas magandang experience pag nag-games ka. Okay? So sa akin guys, tinurn on ko. Kung meron ka pala guys na mataas na device na meron kang high-end device like yung mga Samsung Ultra, 'di ba? Pag may ganun ka at gusto mo talaga yung graphics ng phone mo, lalo na pag naglalaro ka ng Call of Duty, PUBG, Mobile Legends, kung gusto mo tumaas yung graphics ng todo-todo, ang gagawin nyo guys, i-enable nyo yung Force 4 times MSAA. Okay? I-enable nyo yan. Pero for example, yung sa akin, yung phone ko, medyo malag, medyo bumabagal pag naglalaro ako ng Genshin Impact, hindi ko na siya i-enable. Kasi ang mangyayari dito guys, pag in-enable ko yung Force 4 times MSAA, tas naglaro ako ng heavy game, lalo siyang maglalag. Okay? Lalo siyang babagal. Pero yung force use of GPU for 2D drawing or rendering, i-on mo lang yan pag maglalaro ka ng heavy games. Okay? Pero yung enable force 4 times MSAA, wag nyo i-on. So inulit ko siya guys para at least ma-take note nyo siya. Okay? Tapos baba pa natin guys. Kung yung phone mo is medyo naglalag pag nag-games ka naman, kung madaming notification na pumupunta sa device ninyo, ang gagawin nyo guys, yung don't keep activities, i-on nyo. Para ang mangyayari dito guys, walang nagra-run sa background. Para pag naglalaro kayo ng online games, pag naglalaro kayo ng Mobile Legends, naglalaro kayo ng PUBG, Call of Duty at kung ano-ano pang games, walang ibang nagra-run sa background. Meaning, yung RAM ng phone ninyo, for example, yung sa akin guys, 3 gig lang yung RAM ng phone ko. Nakukuha niya yung full RAM ng phone ko kasi walang ibang application na nagra-run sa background. Tapos yung background process limit, ilalagay ko sa no background processes. So pag ganito yung ginawa kong settings, yung RAM ko magiging mas mataas compared sa usual kasi walang ibang application na nagra-run sa background ko. Okay? So overall guys, ito lang yung ginagawa ko para at least mas smooth yung experience ko sa phone. Walang lag, walang nangyayaring hindi maganda sa phone ko guys. So huwag kayo matakot na gamitin yung gantong setting. So overall, sobrang lupit, sobrang ganda. Nararan ko ng maganda yung Mobile Legends, Genshin Impact, PUBG, Ark Knights, Wild Rift. Mga mabibigat na games pero nararan ko siya ng sobrang smooth in high settings. Okay? So kung may natutunan ka guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Ring the notification bell na rin para at least lagi kang updated pag may panibago tayong video. So yun lang guys, hanggang sa muli. Maraming salamat.